Magandang araw mga kabarangay. Welcome po muli dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako po si Jeffrey at dito po sa channel na ito, ating isinusulong ang kaalaman tungkol sa Katarungang Pambarangay. Ngayong araw, atin pong tatalakayin ang isang mahalagang tanong. Kailangan daw ba ng ebidensya o saksi sa mga barangay hearings? Okay, bago po natin sagutin yan, gusto ko po muling magpaalala, ano ba ang Katarungang Pambarangay? Ang Katarungang Pambarangay ay isang mekanismo kung saan ang mga alitan ay inaayos ng lupon tagapamayapa sa barangay upang maiwasan ang matagal, magastos at maabalang proseso sa korte. Ang barangay justice system ay hindi kasing formal ng korte. Walang abogado, walang judge. Pero kahit hindi ito formal, seryoso pa rin ang layunin. Ang pag-aayos ng sigalot at pagbabalik ng kapayapaan sa komunidad. Ngayon, sagutin na natin kung kailangan ba ng ebidensya. Ang sagot po ay oo. Kung gusto mong patunayan ang iyong panig. Hindi mo kailangan ng mga certified documents o forensic reports. Pero kung meron kang mga ito, dalhin mo na din. Halimbawa po, yung resibo, litrato, mga screenshots ng text o chat, sulat, o anumang dokumento na may kinalaman sa kaso. Ito pong aking mga nabanggit na ito ay makatutulong upang linawin ang issue at kumbinsihin ang magkabilang panig o ang lupon sa totoong sinasabi. Pangalawa, yun namang saksi o yung witness. Ang mga witnesses po o yung saksi ay mahalaga kung may hindi pagkakaintindihan o pagkakaunawaan sa mga pangyayari. Halimbawa, kung may nakakita sa away, kung may nakarinig ng pagbabanta, o kung may neutral na tao na makakapagpatunay sa inyong panig. Huwag pong kakalimutan, kung pipili kayo ng saksi, ng testigo, o ng witness, pumili naman kayo ng credible at honest na saksi. Mas mainam mga kabarangay kung wala pong relasyon sa alinman sa mga panig ang kukuhaning witness or witnesses. Pero, ganun pa man, tandaan po natin mga kabarangay na ang proseso ng pagkakasunduan sa barangay ay una, hindi ito trial. Kaya ang layunin ay maayos ang problema at hindi ang manalo o matalo. Number 2, gumamit ng ebidensya at saksi hindi para manghiya ng kapwa, kundi para makatulong sa pagkakaunawaan. Number 3, mas malinaw ang paliwanag, mas mabilis ang pagresolba ng alitan.
Kung parehong panig ay bukas sa pagkakasundo, minsan hindi na rin po kailangan ang maraming ebidensya o maraming witnesses. Pero kung may pagtanggi o pagtanggi ng katotohanan, diyan pumapasok ang bigat ng ebidensya at witness o saksi. Mga kabarangay, ang layunin po ng katarungang pambarangay ay hindi para magparusa, kundi para magkaayos. Pero kung ikaw ay may karapatan na dapat ipaglaban, gamitin mo, kabarangay, ang tamang paraan. Ebidensya, saksi, at katotohanan. Kaya kung kayo po ay mayroon pang mga katanungan tungkol sa proseso, huwag po kayong mapahiya na mag-iwan ng inyong mga tanong sa ilalim po ng videos na ito. Ako naman po ay sumasagot sa mga tanong. At kung gusto niyo rin po na matuto ng marami pang mga bagay tungkol sa katarungang pambarangay, maaari din po kayong mag-subscribe dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Ayan mga kabarangay, kung nagustuhan niyo po ang video ito, maaari kayong mag-like, mag-share. Okay? Marami pong salamat sa inyong muling pagsama sa akin sa episode na ito. Muli ako po si Jeffrey.